Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, lalayo muna tayo sa usapin ng immigration. Maiba naman, ano? Medyo nakakasuya na rin. May suya factor na nga kahit from me. Anyway, ang topic natin, the tipping culture here in Canada. Kayo rin ba? Minsan, ako nafe-feel ko yun pag kumakain sa labas. I feel awkward when it's time to pay and then the server is right behind you na feeling mo binabantayan kung ikaw ay pipindot ng no tip, 15%, 18%, 20%. No, parang minsan may slight anxiety ka na parang ano ba to, nape-pressure kang pumindot ng mas malaking percentage. Ano? Yan ang ating pag-uusapan because I know, no, even over the past 2 years na siguro, it's been a hot topic rin. Even sa mga news programs, itong tipping culture dito. Kaya yan ang ating pag-uusapan kasama ang ating friends. Teka, wala muna yan. Ang ating mga kaibigan from, may ganito pa, from Regina, Saskatchewan sila pareho. Ay, kilala nyo na ito. Suki natin si Mike. Si Brian, you might be familiar with him too. Na-interview ko siya, last year, tungkol sa sitwasyon niya na aksidente yan si Brian, nabangga. While nasa pedestrian. Well, anyway, balikan nyo na lang din yung episode ni Brian kung gusto niyo malaman ang nangyari sa kanya. Okay, welcome guys! Welcome back! At salamat at sasamahan nyo kung pag-usapan itong tipping culture na ito. So, umpisahan ko na, no? Kayo rin ba, tulad ko, yung sinasabi ko sa umpisa, may ganun kayong feeling, na may pressure kayo? And what do you think about the tipping culture here? Parang, too much na ini-impose ba? Yeah, any thoughts that you might have? O sige, umpisahan mo, Brian. Ako, ito yung pressure, ako yung nauna. Sige. Joke lang. Sa akin, kunyari na, kumain kami sa labas. Okay ba yung mic ko? Yeah, it's good. Okay. Pag kumain kami sa labas, parang hindi ko nahintayin na puntahan ako ng server or nung cashier. Parang ako na yung magkukusa na pumunta doon. Kahit di pa kami tapos kumain, ako na magkukusang pumunta doon sa kahera at magbayad. Para kasi pag nandun siya sa tabi ko, parang ako, parang daliri ko. Saan ba pupunta yung daliri ko? Kasi may mga option na, okay, may 10, may 15, may 20. Yun, hindi pinupuntahan ko na lang. Kung para sa akin parang mabigat sa loob ko, lalo na kung hindi naman ganun kagandahan yung yung serbisyo sa iyo. Parang parang wala kang kawala, parang Oo. So in short, conscious ka. Oo. Conscious ako. Kaya mo ginagawa yun. Yes, Oo. yes. May issue talaga na sa'yo. Yes, meron na talaga. Tapos pag magbabayad ako, kung hindi naman ganun kagandahan yung serbisyo sa akin, at least yung minimum na tipping option yung pinipindot ko. Pero kung ako ay natuwa naman, edi kahit papaano ilalagay ko sa medium yan. Correct. Ikaw Mike, ikaw naman, ano? Well, same din kay Brian, no? Siguro out of ethical attitude na lang na pinipili ko din. Lately nga napansin ko sa mga machine, parang 15% agad eh. Buti na lang, nakasalamin na ako, nakikita ko, pwede palang i-edit yung percentage. In-edit ko ng 10%. Pero ako kasi minsan, I have the heart na magbigay ng medium, lalo na ako yung estudyante sa mga summer jobs, yung mga nagsa-restaurant. Kasi alam ko, nag-iipon yung mga yan. So, regardless, medyo maganda yung service nila o hindi, basta estudyante, nagbibigay ako ng 15. Oo. Saka, yung tipping culture, no, baka kasi may nakakanood sa atin na wala sa Canada. Dito ko lang talaga na-feel yung tipping culture in the Philippines. Although, ilang taon pa lang naman ako dito, I do not recall na kapag nagbabayad ka ng card, na meron akong ganong feeling of pressure. Parang wala diba? Sa Pilipinas, hindi naman sila nagde-demand ng tips like some servers here. Hindi ko naman nila lahat, guys. No? In a while, you will see, no? Kasi it's somewhat become of a bigger issue. Kasi merong mga servers who openly complain. Very, sila, no? Galit pa sila
kapag hindi ka nagtitip. And I'm not just talking about those in restaurants. This happens even sa Uber, Yes. Dash. Skip the DoorDash. dishes, yung magdadala DoorDash, yung parang alam talaga nila, inaalam nila bago nila ibaba yung pagkain sa bahay mo kung nagbigay ka na ng tip. Correct. 'Di ba? Oo. Meron ba kayong standard percent? Minimum, ayan, si Mike, 10% ka, Mike, yan ang usually standard mo? Based yun. Base. Oo. Whether maganda yung service o magbibigay ako talaga ako ng 10% na tip. Oo. Meron mga exemptions, let's say, kung pick up lang, let's say, nag-order ng pagkain, pick up, minsan 5, gano'n, o minsan 0, depende. Oo. Pero Isa pang pagka issue yan eat-in, pag eat-in, delivery, meron talaga. Pero bihira ako magpa-deliver. Palagi akong pumipick up eh. Tina-timing ko sa mga routine ko. Oo. Para hindi naman sayang din yung biyahe. Correct, oo. Anong style mo, Brian, for example, kapag pick up, saka take away, ganyan? Nagbibigay ka ba? Ako, honestly, kapag dine-in, doon kami nagtitip. Not all the time. Minsan lang na magtitip ako na take out. Oo. Ganun ka din ba? Yung sa, kunyari pag kami, yung kumakain sa labas, automatic yan. Automatic magtitip ako. Pero siyempre, hindi naman lahat ng labas namin maganda o pleasant yung mga experience namin. Ang nangyayari minsan, talagang dahil sa sama ng loob ko at hindi dumating yung pagkain ko sa oras, kumbaga naghihintay ako matagal, hindi talaga ako magbibigay. I will be blunt. I will be blunt to you. I will make you feel na hindi ako nasiyahan sa serbisyo na nakuha ko. And sa akin lang, parang ba't ko paplastikin yung sarili ko na okay, hindi ako natuwa sa serbisyo mo, tapos bibigyan pa rin kita ng pera. Parang ang sama naman dating sa akin nun. Pero syempre, out of my clear conscience, hindi talaga ako nagbibigay pag napangitan ako sa serbisyo. Pero pag naman na take out, kunyari ako yung kukuha ng pagkain, usually hindi. Kasi ako rin kumuha ng pagkain wala na nag-effort na mag-deliver nun sa akin. Kumbaga bumiyahe, ako na nag-gas, ako na nag-effort kumuha ng pagkain. Kumbaga parang binalot lang nila, tapos, ay sorry. Kami kasi, binalot lang nila, tapos ako na kumuha. Pero pag ganung deliver naman, meron. Ang inuuna ko, yung itsura ng pagkain ko, kung ito ba parang nabuksan, kung ito ba madumi or selyado. Pag ganon yung itsura niya, usually nagbibigay ako. Base. Ang hirap din ma-determine, ha? I mean, pinakamahirap yan yung may mga restaurant kasi na bayad ka muna. Pero kasi mga restaurant na bayad ka muna bago ka makaupo or bago ka makakain. Kapag ka ganoon, mas lalo na kung iseserban ka ng pagkain, usually nagbibigay ako. Kasi parang at the back of my mind, iisip ko na, kasi pinakamahirap makalaban yung mga nagluluto ng pagkain mo. Yan ang pinakamahirap makalaban. Hindi mo alam ang nangyayari sa likod ng kusina. Totoo yan. Ngayon, kung magbigay ka ng magandang impression sa mga sa cashier, magbigay ka ng magandang impression, baka nasa isip ko, baka sabihin ng cashier na to na, ay, nagtip to, gandahan mo yung serbisyo dyan. O sarapan mo yung pagkain dyan. Yung ganon. Yeah. Sige, before I move on dun sa ating next question, mag-play ako ng report. Yung nakita nyo kanina, mali yung napindot kong this is from several months ago na, kailan ba? Wait, let me check. 8 months ago sa Global News. I will play it. One of the many reports talking about itong tipping culture in Canada, which many Canadians believe has gotten out of hand na rin, no? Yeah. I will play this. Enjoying a meal out and then facing the infernal machine. If you've ever felt yourself uncomfortably boxed in by a restaurant's preset tip options, you're going to be interested in Mario Canseco's recent polling data. There's a massive rejection to some of the practices that we've seen. Working on a hunch that post-pandemic tip creep was leaving Canadians feeling tapped out and annoyed, Canseco's research company did a national poll on the issue. So people understand that you need to tip, that the servers don't make enough money,
But the reaction from most Canadians to the idea that you're compelling them to a specific size of tip is not great. 53% of those polled said they were bothered by the tip prompts on card readers. People were most inclined to tip for good service in a sit-down restaurant. But if it's fast food or just grabbing a coffee, many fewer appreciated being put on the spot about a gratuity. Part of the problem is that people go everywhere and people are asking for tips. BC Restaurant Association President Ian Tostenson agrees that tip creep is a real thing the industry is grappling with. But he had this to say about those suggested amounts on the card machines. They come pre-programmed from the credit card companies, so it's not like the restaurants program them themselves. But that still leaves customers wondering who sets those amounts and based on what? Conseco's research found that as people returned to restaurants following the pandemic, tip expectations were just too high, period. There's no part of the country that is saying, I want to be told to leave a tip of 20 or 25%. Though transaction methods may have changed, even Tostenson will tell you the underlying premise of the server's tip is the same as ever. It's earned, not automatic. Oo. I think that's the main point of it. Yeah. Okay lang naman mag-tip eh. Sa totoo lang kami, no, natuto ko sa family ng husband ko lalo na to be a good tipper. But I like what the report is saying, I totally do not appreciate the feeling of being compelled to give a Correct. certain That's the right amount. word. That's right. That's Oo, right. teka, tanggalin ko lang to guys. Meron pa akong isang i-share sa inyo by the way. Okay, teka. Yung na binabanggit ko kanina na mga servers na demanding. Ito yung kinabubuisit ng ilan eh. Baka nakakita na kayo ng ganito on social media, no? For example, this photo, tignan ninyo. Learn to tip and stuff. Ayan, no? Learn to kasi wala yatang binigay siguro na tip. Learn to tip, it's not my job to serve you for free. Then what is your job? Yun na nga eh. Parang they're passing on the responsibility sa salary nila sa customer. Eh, syempre, Mike, hindi naman ganun, di ba? Anong say mo dyan, Mike? Paano kung nakakuha ka ng resibo may ganyan? Advance note. Alam mo, hindi ko alam eh. Hindi ko pa siya nabibigyan ng tip. I'll just walk away. Oo, mas yung tipong, alam mo, itong server na to, mas lalo ka pang hindi magbibigay kapag alam mo na ganun yung ugali at mentality. Yes, exactly. Kaya nga, pwede ko bang gamitin yung receipt na yon sa Facebook Reels ko. Iko-content ko pa siya. Mako-content pa siya. Correct. Yung parang sinasabi nila na if you cannot tip properly, wag ka na daw kumain sa labas. Huwag ka na daw kumain sa labas. Tama. Oo, may mga ganun. Ano ba namang kalokohan yun? Ang nangyayari kasi yung ma-share ko lang, parang ang pressure is napupunta doon sa mga empleyado or doon sa mga server, sa cashier na nagtatrabaho sa restaurant. Imbes na doon sa mismong employer. Kasi dapat ang employer pasahurin sila ng maayos. Tapos dapat minsan nga yung mga tip na nakukuha nila sa credit cards, pag nagtitip yung mga customers nila, minsan nga hindi pa lahat napupunta sa kanila yan eh. Minsan yung may porsyento pa dyan yung employer nila. Correct. Can you believe that? Oo. Dapat yun sa mga sa mga empleyado lang, tapos ipinupul nila, tapos dinidivide nila equally. Kaso ang nangyayari, parang kinikitaan pa ng employer yung mga tinitip nila eh. Kaya, correct. Oo. kawawa din. Meron pa akong isang i-share ito, tingnan niyo ito. Ito daw, umano. According sa nagsulat nito, ang tamang amount ng tip. Sige tingnan niyo. Sabi dito, if you can't tip your server, don't go out and eat. Halimbawa, ang bill mo ay 107.53, move over 1 decimal, then times 3. Ewan ko kung anong basehan nila para dito. Times 3? Times 3. So yung 107, dadagdagan mo ng magiging 32.75, total niya 139.75. Yung mga ganyan bang posts, nakakainis lang din lalo, 'di ba? Like, who are you to demand how much I'm supposed to tip you? Eh dapat based yan sa pakiramdam ko towards you eh. Exactly.
'Di ba? Oo. Pero on Hindi the dapat- bright side of things, dahil sa mga ganyang post, yung mga tao imbes na mag-eat out, natututo sila magluto, nagse-search sila sa YouTube, natututo sila. Nagsa-self-taught Oo. sila magluto. Magluto na lang ako dito sa bahay, mas mura ang gagastusin ko sa mga ingredients kasi Correct. Exactly, oo. It's And through those comments, marami pa sila mapupulot na mga ideas kasi nga, na-post na ito. Yes. Oo. So it's not just about actually feeling awkward tipping, having to tip while somebody is watching you, your server is watching you. It's also ang mahal ng tip kung i-impose nila yung mga percentage na sinasabi nila doon. Tapos nakita nyo yung sa report, kung pag 20-something% superb, yung parang ginudge ka nung gadget, nung sa swiper mo ng card, na parang kapag dito, ano ko lang, good. Pag dito, very good. Pag sunod, superb. Ano ba naman to, di ba? Pero, na-clarify doon, guys, no, na parang ang nagsiset daw yata pala ng numbers na yon sometimes, yung mismong credit card company. Yes. Oo. Ito, I have a question, nabanggit din dun sa report. Paano kapag fast food? Meron din kasing prompt McDonald's, takeout, o kahit dine-in dun sa fast food, but you go to the counter and wait for your food. Makukuha mo dun. Nagtitip ba kayo dun? Ako, hindi. Sa fast food, hindi. Hindi. Pero bihira Lalo na pag drive-thru, wala naman Like McDonald's or Drive-thru, wala. Wala nga tip sa drive-thru tapos may coupon pa ako. Oo. Wala doon, wala. Pero madalang. Parang siguro nung nagpunta kami nagpunta kami ng South Dakota, parang doon ako na-shock din talaga ako sa tip. Kumbaga parang there's no other option na alam mo yun na zumiro. Alam mo yun, parang kailangan mong dumaan sa tip, otherwise hindi ka makakatapos ng transaction. Kailangan ka mag-leave ng tip. Walang skip. Ganun. Wala. Nung pumunta kami sa South Dakota. Oh, wow. Ibang usapan yun, purasahan na talaga yun. Oo. Nagiging norm na, no? Guys, i-clarify natin na walang batas. Okay? Walang batas. Walang batas. Na nag-oobliga sa kahit sino magbigay ng tip. Tip nga diba? But of course, may underlying issue kasi dito of servers. Siyempre, they should also be, I guess, given better pay by some employers. Kaya rin siguro sila nagkakaganyan. But the question is, dapat ba nilang ipasa yung responsibilidad na mababa yung wage nila sa mga customers? Ano pa? Meron pa kayo mas trip ko pa yung mas trip ko pa yung yung may tip bottle or tip box. Mas trip ko pa yun. Mas trip ko yun. Gusto ko yun. Kesa doon sa babawasan yung credit card o gagamitin yung credit card mo for tip. Mas gusto ko pa yung naglalagay ng cash doon. Oo. I've actually done it also na mag-zero ka doon or parang walang tip doon sa machine. Pero tatawagin ko yung didiretso ko ng cash doon sa nag-attend sa amin na mag-aabot ka mismo. Yung ganun din. Kasi nga narinig ko na yung sinasabi mo kanina, Brian, na hindi dumadating lahat doon sa mga servers. May hati pa sa employer doon sa kanila. Yes, totoo. Another way instead of tipping, kasi may mga iba, so restaurants, paano yung ibang other services, hindi sila lang hihingi ng tip Or feeling mo that day hindi ka generous magbigay ng tip, isa pang pwede niyong gawin is magbigay ng Google review and kunin mo yung specific name ng tao na nag-serve sa inyo. Kung talagang natuwa kayo, it will really help. Nangyari na yan before. Hiningi ko yung pangalan. Antemano, the following day, ginawa ko siya ng Google review. May impact Kasi nalalaman ng employer na, itong taong to, specific na tao na to, maganda yung nag-service sa customer na to. Magpa-follow up sa yung management Mag-i-email ko minsan. Nangyari na sa akin yan several times. So, hindi lang siguro sa money matters, pero sa service nila, pwedeng through those reviews, maging pa nila for promotion. Yes, maging popular pa sila. Kaya naman, yung empleyado na yun, ma-promote pa. Mas tumaas yung sweldo. Yeah. Okay. I'm trying to watch this.
find this viral video rin involving sa isang food delivery. Yung babae, nag-iwan siya ng note doon sa pagkain. Kasi nga wala dong nakita siyang tip doon sa machine. Hindi niya alam, pag abot niya ng bag ng pagkain, inabutan siya ng cash. Gusto pala Ayun. ibigay sa kanya ng cash. Ng Na ano. guilty ngayon. Caught on the parang ring camera ng door. Na parang, hindi niya na mabawi yung letter. May note yata siya doon na pinakita ng video na parang, pasalamat ka, wala akong ginawa sa pagkain mo, pero sa susunod, parang, Oh my gosh. mag-tip ka. Diba? Let me just find it. Parang nahiya si ate na, oh my gosh, sabi niya doon sa babae, don't mind it. Sorry, I didn't know that you were gonna tip gumanon. So, Ngayon nangyari yun, Paps. Mm. Yung SAS battery, Oo. di ba lagi akong bumibili ng battery. Mm. Specific na tao na yun, yung estudyante. Imbis na, aside from Google review, lumapit pa ako sa manager. Sinabi ko, okay itong taong bata nyo. Mm. So, alam mo yun, kung i-keep nyo siya, kung bigyan nyo siya ng added responsibility, ano yan parang in a different way of saying, i-promote nyo siya, Mm. mas gaganda business nyo. Alam mo, nung bumalik ako, na-promote yata siya to level 2. Kumbaga, they take it seriously na kasi ito feedback Oo. to galing sa customer. Ay, ito na. Oo, kasi may Google reviews ko siya from me, tapos lumapit pa ako sa management. Mm. Ano to? ito na guys, nahanap ko na. Ito yun. Ito. Babae ba? Hello. Yung babae. Ignore. You keep that Why? because I didn't see a tip on the app and I put a little card in there. So please keep that. I'm sorry. No, I just had cash. Please take It's okay. it. It's okay because it's okay. Thank you. Have a good night. Hello. Ito na, yung Oh, card. nag-guilty siya. Oh, ayan. Ala ka. Nag-guilty siya, nahiya siya. Ay, sorry, tinatakpan pala kita, Brian. Wait Hindi, lang. okay lang. Ayan, sabi niya, lucky for you, I didn't bother the food. But next time, consider tipping your driver. Yan yung nandun Nakakahiya sa'yo. yung gano'n. Hindi mo kasi alam kung bibigyan ka ba ng cash o ano. Yun lang ang mali. Oo. But nonetheless, whether or not may tip doon nga sa prompt, sa machine, my God, don't do that pa din. Ano ba naman? Yan yung Oo. kinaiinis nga ng mga tao. Kasi parang, ano ba ito? Pinipressure nyo kaming lahat. Mm. Yung mga nakakanood niya. It's Thinking not- na ngayon. Yes, it's not very Canadian. Oo nga Totoo. But then, nabanggit ng report Hindi na kanina, dapat I ginagawa. think the situation worsened after COVID dahil siguro nga, gipit-gipit na yung mga tao, kailangan talagang kumita ng mas malaki, mga ganon. Hindi, actually lahat naman because nag-inflation nga rin Kaya Oo. parang Sana the servers also consider that, no, na hindi lang naman sila yung hirap. nabawasan ng kita. Yung Yes. mga ganon ba? Yes, exactly. Oo. Okay, well, yun lang naman. Short but sweet ang ating episode sa mga nanonood sa atin na baka meron din kayong sarili ninyong experience about the tipping culture. Has it already, started keeping you from eating out? Bahay na lang kayo dahil nasistress din kayo dyan. Dahil again, malaking porsyento din, for example, ang 18-20%, right? Mhm. Oh, yeah. Pipili ka dun sa menu. Ito na lang dahil nga dun sa presyo din minsan ng batayan mo. What is Tapos araw-araw yung ko kumakain, diba? Oo, yung pala Tama. babawi din sa tip. So, Yes. yeah, it is a big issue. Syempre, dito sa Canada, every dollar, malaki-laki din yan. Yes, totoo. Okay. yan. Yeah, oo. Thank you to Mike and Brian. Thank you joining for me. having me here. Yun. Oo, sa susunod, Brian, baka nagsasawa na yung viewers natin. Puro si Mike kasi kasama ko dun sa iba Sumali ka din. Si Brian naman. Kasi ba apat dito? May recruit kami sa susunod. Tingnan natin. Pwede natin pag-usapan yan. Okay, thanks guys. Thank you for watching. Bye. Bye.